Hi everyone! Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ng pagkakaroon ng chance makapag-alaga ng isang wild sunbird. So pinangalanan namin siyang si Inka kasi may nest sila sa bubong namin. Actually, second batch na sila ng mga babies ng mag-asawa na sunbird na nagnanest sa amin. Ayan! So nahulog kasi si Inka. One day nakita namin siya dyan, so parang naobliga kaming alagaan siya. Ayaw naman namin siya ikulong, so everyday iniiwan namin siya dyan sa mini garden namin kung saan pupuntahan siya ng parents niya para pakainin. Kasi based sa research namin, ganun talaga, hindi namin siya pwede pakainin so pero dyan namin siya tinatambay pagka may gagawin kami para hindi siya mahulog. Kasi nagkaroon ng nangyari, isang day, iniwan namin siya doon. Grabe, na-overshoot niya yung sarili niya. Bumagsak siya sa first floor, tapos muntik siya masagasaan ng kotse. Takot na takot kami. So, ang ginawa namin, piniperch na namin siya, pagkain namin siyang bantayan. From inside the house, sinisilip namin siya sa screen. Tapos, ayun, pinupuntahan siya ng parents niya, pinapakain siya. Masaya naman kami dahil at least assured kami na hindi siya magsa-starve. So, ayun, iiwan na naman siya ng parents niya. So, ayun, lagi namin siyang binabantayan, tinitignan namin siya. So, pag umalis lang siya sandali, pag mahulog siya, bumabangga siya sa mga dingding, pinupulot na naman namin siya, tapos piniperch namin siya dyan sa maliit na bahay niya na nasa terrace. Paggabi, pinapasok namin siya pag madilim na 6 p.m. kasi natatakot kami na baka kainin siya ng daga or ng pusa. So, according sa AI information ng Google, kailangan ilalagay siya sa isang lugar na madilim. So, dahil nagkaroon kami na show na maagang call time, minabuti na namin na pakainin siya dahil hindi namin siya maiiwanan mag-isa sa labas. So, ayan, grabe, ang cute-cute niya. Ginawan din namin siya ng mga training para hindi ako matakot in case dumating yung day na kailangan na namin siya i-set free. Hiningi ko pa yung box sa office, kailangan matangkad na box kasi unang-una, pag nilalagay namin siya sa maliit na pot, nakakalipad na siya outside, nagpo-perch na siya dyan. So, nilakihan namin yung next sa plangganang matangkad. So, nung nakalipad na naman siya, dito na siya sa matangkad na box. So, para hindi lang matakot, kailangan ma-assure ako na malilipad niya nang walang perch on the side. Straight up, yung malaking box na yan. Only then, magiging confident ako na paliparin na siya, i-release na siya. Kasi ayaw ko talaga siyang masaktan o mahulog na naman sa first floor at masagasaan ng kotse kasi ang daming kotse sa baba. Kaya, yan na lang yung way ko para i-training siya. So, the night before, gumawa kami based sa research ko, kailangan gumawa kami ng mga parang scarecrow-like na figures kasi may nag-aabang na tarat sa labas kung saan siya tumatambay. So, para maging safe siya, grabe, naglagay ako ng sangkatutak ng mga shirts, may red, may black. And then, ito na. So, May 11 siya bumagsak from her nest. Yan, so May 16, minabuti na naming i-release siya. So, yung puno na yan yung puno na favorite na tambayan ng parents niya. So, dyan lagi nakatambay yung dalawa. So, based sa aking research, kailangan dyan namin siya iwanan. Hindi dun sa baba, hindi dun sa pot, hindi dun sa gumamela plants. Kailangan dyan. So, nilagay namin siya dyan, naka-perch. At, unang-una nga, ayaw niyang sumabig dyan pero eventually, ayan, pumayag na rin siya, tumambay na rin siya dyan. 6 a.m. namin siya iniwan dyan. So, buong day, pinupuntahan siya ng parents niya. Pero napansin namin, unlike nung first days, na frequently siya pinapakain ng mga magulang niya, itong parang tumatanda siya, padalang ng padalang. Yung pala, style pala ng mga sunbird yun para matuto silang lumipad at maghanap na sarili ng food.
So, 6 a.m., hapon, tanghali, hindi pa rin siya umaalis dyan. Grabe. Kahit pinupuntahan siya ng mga parents niya, ayaw niyang umalis. Nakakatempt talaga eh. Nakakatempt ipasok siya ulit sa loob and gawing pet. Pero, based sa aking research, mamamatay din siya eventually. So, talaga kailangan niya ng ma-rejoin sa parents niya. Ayan. If you look closely, andyan, nakaikot dyan yung parents niya, lumilipad-lipad. Finally, na-rejoin na rin sila. Pinupuntahan siya para pakainin once every siguro mga 2 hours. Ayun. Ayan o. Dumapo na naman yung kanyang tatay, yung nanay niya nearby lang, pupuntahan siya. Feeling ko kinukulit na siya na, ano ba, sumama ka na sa amin. Pero secretly kami, huwag kang sumama. Huwag kang sumama, sa amin ka lang. Pero kung talagang mahal mo siya, naks, kailangan na talaga niya sumama sa parents niya dahil darating time hindi na siya pupuntahan. And mamimiss yung window para turuan siyang mag-hunt at saka mag-forage. So, ayan. Hapon na yan. Eventually, dumating ang 6 o'clock. Nung 6 p.m., parang na-timing namin, doon na siya finally sumama sa parents niya. We love you, Inka. Thank you for knowing you.